Hallelujah, praise the Lord. Mayong buntag sa atong tanan mga igsuon. Amen. Andam na batang mo dahil sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Atong gayong pasalamatan, atong awitan ang atong buhi nga Dios, no? As we salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Saya sa piling mo. Yes, Lord God. Hallelujah. Lord. Padayon sa pag-awit na sa tumbing Diyos, mga igsoon. Ato kayo siyang daigon, ato siyang simpahon, o ato siyang alagaran. Hallelujah! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na magkapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ay aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka magbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman.
pasalamatan, O Diyos. Tungod sa imong pagkabalaan, Lord God. Hallelujah. We praise your name, Lord God. We glorify your name, Lord. Hallelujah. Padayon kami sa pag-awit nila kanimo, O Diyos. Tungod sa imong pagkamaayo diri sa mga kinabuhi, Lord. Uwitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. church. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang Panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Tulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad.
gayud ang among Dios, Ginoo. Gikan pa sa sinugdanan ug hangtod sa kahangturan, Lord God. Pagkamaayo mo gayud sa mong mga kinabuhi, Lord God. Nabisan kami makasala diha kanimo, Dios. Apan naging gugma, Lord God, nagpabilin gayud diri sa among mga kasing-kasing. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Come on, church. Atong ulitan ang atong buhing Diyos. Ato siyang daygoy. Ug ato siyang pasalamatan. Hallelujah. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay wag kawalang Kay hanggan. buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Lord God, parang imong gugma, Lord, nagpabilin kayo direct sa namo, Lord. Salamat kayo, Lord, sa kanunay. Nabisan kami makasala, diha kanimo, Dios. Nabisan kami
nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, Ikaw ang among dakilang Diyos, Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Kanang dungog ug himaya, Diyos. Kanimo lamang gayo, Lord God. Yes, Lord, pagka maayo gyud nimo dinhi sa mga kinabuhi, Ginoo. Wala gyud makalabaw sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Kay bisan luyo sa amoang mga kapakyasan, luyo sa amoang mga sala nga nahimo diha kanimo, pabilin ikaw nga nagapakita sa imong kaayo nga ni kanamo, sa imong gugma nga ni kanamo, Ginoo. Wala gayud mulubad ang imong gugma nga ni kanamo. Salamat, Ginoo, sa mga kahibulungan ug dagko na mga butang na imong gihimo diri sa among kinabuhi, Ginoo. Salamat gani bisan sa mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi, Ginoo. Kay nasayod kami nga kini imong gitugutan na among masinati aron mas mulalom pagyud ang among pagtuo ug pagsalig nga kanimo. Ug labaw sa tanan aron kami mahimong malahutayon, Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan namong mga sala nga nahimo diha kanimo, Ginoo. Nasayod ka, Ginoo, sa tanan namong mga binuhatan. Bisan sa among giunahuna, Ginoo. Bisan sa mga tago namo nga mga buhat, Ginoo, nga dili makapahimaya nga na kanimo, nasayran nimo kining tanan, pasaylo kami. Ug ako nagaampo na ikaw magatrabaho sa mong kinabuhi ug magahimo ka namong hingpit ug putli diha sa imong atubangan aron sa ingon ni ana kami, Ginoo, makaduol nga na kanimo ug mapasidunggan namo ikaw pinaagi nining kinabuhian. Ning takna sa kabuntagon, ako nagapaubos sa akong kagalingon ug nagahangyo nga imong tubagon ang akong mapag-ampo, Ginoo. Nagaampo ako na ining imong mga katawhan na ikaw magalikon sa ilahang pagtuo ug pagsalig nga na kanimo. Nga dili gayud sila, Ginoo, madaog sa mga kaluyahon, sa mga pagsulay nga ilang nasinati, Ginoo. Hinuon mao kini ang mutabang kanila nga mas mahiduol pagyud nga na kanimo. Nagaampo ako, Ginoo, bisan sa tanan nga adunay mga balatian, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kahigalaan, mga kaigsuonan, Ginoo. Lord, kung asa man ron sila, sa ospital o anaman sa balay, nagapaalin sa ilahang mga balatian, bisitay sila, Ginoo, o kaluy sila, Ginoo, pinaagi sa pag-ayo sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing nga na kanila, Ginoo. Nagaampo sa buong, Ginoo, sa tanan nimong mga alagad karon, mga pastors na imong gipadala sa nagalaing mga kasimbahanan aron sa pagpangwali sa imong pulong ug pagpanudlo sa imong mga katawhan, na ikaw magahimo kanilang maalamon aron masayran nila, Ginoo, kun unsa ang imuhang ipatudlo ug ipawali ngadto kanila, Ginoo, na magkinabuhi sila, Ginoo, nga uyon usab sa imong katuyuan diha sa ilang kinabuhi ingon na mga tinawag na mga alagad nimo, Ginoo. Sa tanan ng mga misyonero nga imong gipadala sa laing dapit sa kalibutan, lokal, national, international, Ginoo, na ikaw magahimo kanilang maisugon na mupadayon sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa tanan ng mga pinulungan, katribuhan, kaliwatan, Ginoo, aron ang tanan makadungog sa maayong nga balita, Ginoo, may tungod sa imong ibanghilyo, Ginoo.
Nagaampo ako Ginoo bisan na nining among panggobyerno na padayon ikaw Ginoo na maga-intervene diya sa ilahang mga kinabuhi sa tanan namo na mga opisyalis gikan sa lokal ngadto na sa among nasyonal na mga panggobyerno o leaders Ginoo. I pray nga sila mubati og kahadlok nga na kanimo ug mamuhat sila Ginoo para sa ikaayo sa mga Filipino Ginoo. Nagaampo Ginoo nining kabayan relocation mga kasikbit ni nga dapit. Lord tayuga ang mga kinabuhi sa tanan ng mga tao nga walay pagpakabana kanimo, walay panahon kanimo, wala nagtagad kanimo diya sila kinabuhi. And let them realize na dunay kulang diya sa ilahang kinabuhi. Ug akong mapag-ampo na mailhan nila ikaw as their Lord and Savior diya sila kinabuhi. Sa among pagpadayon karon, empower us with your Holy Spirit Ginoo. In Jesus name I pray. Amen. Hallelujah. Baliw ko, manglingkod ang tanan. O gato ta sa itong katuloy mga igsoon. Ato gayong tagaan ang atong bihin Diyos. Na adunay kalipay diya sa itong kasing-kasing. Muhatag sa kalipay. Diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay. Diha sa Ginoo. Kay guntang Diyos. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay. Diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay. Diha sa Ginoo. Kay guntang sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoong Dios, nagapasalamat kami niining salapi ginitaan sa imong katawhan nga diin ilahang gibalik namo diha kanimo agi og pagpasalamat og pagpasidungog na kanimo kay ikaw man ang tinubdan niining tanan Ginoo. Wala gyud amo niini kundi imo kini Ginoo ug takos lamang nga ikaw pasalamatan Ginoo pinagi sa pagbalik na kanimo sa kun unsa ang takos nga alang kanimo Ginoo. Panalangini kining imong mga katawhan. Ikaw Ginoo magapanalangin sa ilang mga source sa ilang panalapi, negosyo, trabaho, tanan na tinubdan sa ilang pangwarta Ginoo nga diin legal ug makapahimaya nga na kanimo imuha gayud ang panalanginan Ginoo. Aron ang tanan nilang paningkamot mga paghago dili gayud mahimong kawang ang tanan. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan in Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Giyangin ako mga kids, no? Sa pag-adto dito sa ilalom, kay murag, klaro kayo inyong tingog ba? Ha? Before ta mamati sa pulong sa Ginoo, murag na may mo halad siguro. Si Kuya Nelson ba to? Ito. Awit. As in day. May buntag sa tanan mga igsoon. Labaw na sa tong buhi nga Dios, no? So, I dedicated this song to the Lord because luyo sa akong mga kapakyasan o pagkulang diha kaniya apan ang iyang grace, wisdom, and love kanunay gihapon nagauban sa ako. Ang kasing-kasing ko igahatag lamang kanimo. Ang kinabuhi ko
Igatugyan diha kanimo ang tibuok kong kusog uban sa panagdayeg ihalad ko kay angayan kang modawat sa tanan wala na ilain pang takos kinadayeg ginasimba ka namo sa kahibulong ang gibuhat mo pasalamatan ka sa kamayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Ang kasing-kasing ko igahatag lamang kanimo ang kinabuhi ko igatugyan diha kanimo ang tibuok kong kusog uban sa panagdayeg ihalad ko kay angayan kang modawat sa tanan wala na ilain pang takos kinadayeg ginasimba ka namo sa kahibulong ang gibuhat mo pasalamatan ka sa kamayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko angayan kang modawat sa tanan wala na ilain pang takos kinadayeg ginasimba ka namo sa kahibulong ang gibuhat mo pasalamatan ka sa kamayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko pasalamatan ka sa kamayo mo kung kinsa ka sa kinabuhi ko kung kinsa ka sa kinabuhi ko. Amen. Salamat kayo sa maanindot nga paghalad diya sa Ginoo. Maayong buntag di ka natong tanan no, kami maghahalat og kanta. Kami magapasalamat sa atong Ginoo no kay sa adlaw nga natawhan karon sa amo ang amahan. Kung unsa pud ka maayo ang Ginoo, unsa pud ka example ang amo ang amahan. Mao pud ka maayo. Pag amo kantahon karon ang salamat.
Gamanan ng atong Dios. Wala taniya pasagdi sa atong mga pagantos. Wala gayud siya maulahi. Pagkabulahan ko gayud nga ikaw akong amahan. Sa taymanan na atong Diyos. Wala taniya pasagdi sa atong mga pagantos. Wala gayud siya maulahi. Pagkabulahan ko gayud nga ikaw akong amahan. Salamat, oh, sa imong pagkamaayo. Salamat, oh, sa gugma mo ka namo. Salamat kaayo kay giluwas ko nimo, Ginoo. Gamanan ng atong Diyos. Wala taniya pasagdi sa atong mga pagantos. Wala gayud siya maulahi. Pagkabulahan ko gayud nga ikaw akong amahan. Salamat, oh, sa imong pagkamaayo. Salamat, oh, sa gugma mo ka namo. Salamat kaayo kay giluwas ko nimo, Ginoo. Salamat, oh, sa imong pagkamaayo. Salamat, oh, sa gugma mo ka namo. Salamat kaayo kay giluwas ko nimo. Ikaw akong amahan. Salamat, oh, sa imong pagkamaayo. Salamat, oh, sa gugma mo ka namo. Salamat kaayo kay giluwas ko nimo, Ginoo. Salamat, oh, sa imong pagkamaayo. Salamat, oh, sa gugma mo ka namo. Salamat kaayo kay giluwas ko nimo, Ginoo. Kamhanan ug balaan ka nga Dios. Walay rason nga mubiya ka nimo. Kamhanan ug balaan ka nga Dios. Walay rason nga mubiya ka nimo. Salamat, oh, sa imong pagkamaayo. Salamat, oh, sa gugma mo ka namo. Salamat kaayo kay giluwas ko nimo, Ginoo. Salamat, oh, sa imong pagkamaayo. Salamat, oh, sa gugma mo ka namo. Salamat kaayo kay giluwas ko nimo, Ginoo. Salamat, oh, sa imong pagkamaayo. Salamat, oh, sa gugma mo ka nako. Salamat kaayo kay giluwas mo nimo, Ginoo. Mao lang na ang gawin na sa butong din. Hello. Sunod si Kuya Nelson, pasayawon siguro na to. Pares ko sila Telorina, palahilak ba, no? Magkahilak, kung putag apel po.
Bitaw. Salamat kayo sa inyong mga halad, no? Sa mga nasakitan draa, sa mga neglected, sa mga tawag nato na may mga naagian sa kinabuhi. Ha? Gusto na ko nga imong may baluan. So on, you are welcome in this place. No? Onya, nanangutana sa kuha, para asa daw ning mission box diri, ano? Mission offering. So kalimot ko explain ganina, kini siya na sabutan nato 2 Sundays ago siguro to siya. Na magbutang ta og box diri no sa atubangan kay ang purpose ni ini para sa ato ang feeding ministry no nga ginahimo diha sa Mahayahay ug diha sa Quarry. And then we kanang mang gampo man ta sa Ginoo na maka-start ta og kining extension no nga dili lang siya feeding ministry, di lang sa mga kids, kundi maka-start gyud og regular na panimbahon, puhon, no? O kini siya dito ni siya mopaingon, no? Kung tubagon ta sa Ginoo nga makasugod ta og panimbahon pud ana nga mga lugar, at least naatay magamit, no? Nga funds, no? Nga atong natigaw kay di man ta dato nga wala man tay kwarta nga anytime pwede nato makuot unya igasto nato. So garilay naman ta dinhiya sa panudlanan sa church. So mo na purpose ato ang of mission box offering kay para ano gyud siya natay makuot panahon unya nga adunay signal, may go signal ta na magsugod ta og buluhaton dito ang labaw pa sa feeding ministry. Dili kita magalangan, kay nalangan naman ta. Diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo makita sa libro sa Roma kapitulo 3, kapitulo 5, versikulo 3 ngadto na sa 4. Ako magabasa niini ang pulong sa Ginoo nag-ingon, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Kay nasayon man kita nga ang pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanato paglaom. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaamputa, Ginoong Dios, salamat gayud sa imong pulong ning taknaa karon sa kabuntagon. Ikaw magabless niini, na kini masabtan namo ug makakaplag gayud kami og pagtulun-an niini nga ang tanan namong madunggan dili unta mahimong lumalabay o mulabay sa amo ang nalunggan o sa among kasing-kasing hinuon mo patik kini sa kasing-kasing namo nga diin mo pahinumdom sa tanang adlaw sa among pag-alagad nga na kanimo. Yatag usab gani kanakong langit no nakaalam aron makahimo ako sa pagsaysay sa imong pulong Ginoo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Tribulation produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. So ang mga kasakit nga to ang nagian sa kinabuhi, aduna kini katuyuan o tumong. Ug ang tumong niini aron kita mahimong malahutayon. Malahutayon ug adunay kausaban sa ato ang karakter ug maghatag kanato og paglaom. Naatong lang taon, si Paul gipakita kini ni Pablo ang espirituhanong proseso. Espirituhanong proseso may tungod sa tribulation. Dili kini siya kining random nga alantuson. But kini siya usa ka proseso. Now, ang unang proseso is tribulation. Kumingon tag tribulation, mga pagsulay. O adunay nagkalain na kasakit o pagsulay nga atong nasinati. External suffering. Kining ato ang nasinati sa gawas. Meaning, apil na diri ang kalisod sa kinabuhi, kawaladon sa kinabuhi, o kining mga lain-lain pa na mga alantuson nato. Another thing, internal struggle. Kining sa sulod nimo. Imo bang balatian, mga gitawag nato na mga kabalaka, kahadlok, kalisang nga imong gibati da sulod nimo. And then spiritual testing. Kung sa baling spiritual testing, paghagit o pagsukod sa imong espirituhanong bahin, apil na dinhiya ang kaluyahon, apil na dinhiya ang pagpakigbatok sa tanan ng mga lihok sa kaaway. Gitawag kini siya og fire
stage. Ha? Mao kini ang gitawag fire stage. Another thing is perseverance. Ang perseverance sa laing termino ani is endurance, paglahutay. Buot pasabot kini na mga tribulation mo produce kanimo og pagkamalahutayon. Meaning, dili ka basta-basta mo quit. Dili ka basta-basta mo biya, mo talikod, bisan unsa pa na mga problema because nagmadaogon ka sa panahon sa tribulation sa imong kinabuhi. You don't abandon faith. Dili ka basta-basta nga mo biya sa imong pagtuo sa Ginoo. And you keep trusting. Hinoon, pabilin ka nga nagasalig sa Ginoo. Gitawag kini standing stage. Human ka, sukda sa kalayo. Ikaw, nakabarog sa kalayo. And then, the other thing is character. Pasabot sa character is transformation. Adunay kabag-uhan. Na kanang atong mga kasakit sa kinabuhi, adunay mahatag na kausaban, transformation, nganhi sa ato ang character. Ha? Kung sa may tabo, your faith becomes stable. Kung mo ingon tag stable, dili sa basta-basta matayog, mauyog, o ilabi na, dili sa basta-basta matumba ang imong pagtuo sa Ginoo. Kay nakalahutay ka man sa unang stage, nakalahutay ka man sa ikaduhang stage. Karon, nahimong lig-on o stable ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Your obedience becomes consistent. Kung ingon tag consistent, mapinadayonon, malahutayon. Kumbaga, ikaw mahimong matinumanon sa Ginoo. Dili ka basta-basta mo deny o dili ka basta-basta nga mo talikod o mo dumili sa gipabuhat sa Ginoo sa imuha kay nakapasar ka man sa unang stage, ikaduhang stage. And your life becomes shaped like Christ. Wala ka masayod na kanang imong mga pagsulay, na kanang imuhang tribulation nga nasinati karon igsuon. Usa ka na siya kapag hulma sa Ginoo sa imong kinabuhi, aron daw may sama ka kang Hesukristo. O kini gitawag siya the mature stage. Kung pag-abot sa mga pagsulay, dili ka mo talikod sa Ginoo, mubiya sa Ginoo, Hinuon, nagbadasigon ka, ug milahutay ka, pasabot ana, matured ka nga Kristohanon. Pero kung mutalikod ka, ubiya ka, unang stage pa lang, which is ang fire stage sa imuhang Christianity, wala ka nakalahutay, hinungdan nga mibiya ka. And the last thing is hope, confidence in God. Ang paglao, mao kining pagka masaligon diya sa Ginoo. O nagpasabot kini, not wishful thinking. Ang imong unahuna, nakasentro sa Ginoo. Nakafocus sa Ginoo. And anchored assurance. Naka-anchored siya, naka-angkla ang imuhang kasiguruhan, labi na sa imuhang kaluwasan. O gitawag kini og victory stage diya sa imuhang kinabuhi. Imagine this. A blacksmith puts metal into fire. Ang kining panday, dili itong panday sa balay, pero kining panday nga tighimo og sundang at sa martilyo, kutsilyo, uban pa, gitawag kini sila og blacksmith. Nagapanday og sundang, espada, samurai, unsa pagyot. Gitawag ni sila og blacksmith. Kini sila, ilahang ibutang ang metal diha sa kalayo. It is not punishment, but it is purification. Kay kung ang metal ibutang nimo sa kalayo, mahimong matanggal tong kalawang niya. And then daw muhumok para dali na lang sa iyaha ang pagdukdok aron purmahon sa gusto niyang purmahon. Gitawag kini og purification stage diha sa mao nga paghulma nganha kaniya. Ang kalayo removes sa impurities, kanang iyahang hugaw, kalawang, makatanggal niya na ang kalayo. And then, makalig-on sa iyang structures, o mahimong mapuslanon. No? Kanang ginatawag nato na mulye sa sakyanan, kung maguba na imong sakyanan, kanang mulye sakyanan, ang bakal ana, pwede ra na nimong i-dispose, ibaligya sa junk shop. Pero kung gusto ka nga mahimo na siyang useful,
gamit dalahan na dito sa blacksmith. Tong tighimo og sundang, tighimo og kining kutsilyo, tighimo og sanggot o lagaraw unsa pa dira. Kay kung madala nimo na dito kanang imuhang mulye nga naputol og supposed to be i-junk na dito sa junk shop, mahimo na siyang galamiton. Og mahimo siyang galamiton pag isugnod siya sa kalayo, ibutang siya sa kalayo para mahulma siya sa kung unsa ang gusto nimong hulma kaniya. Now, without fire, the metal remains weak. Kung dili mo na pagasunugon ang maong nga metal, mahimong huyang siya. Ano man? Kay pag isugnod mo na sa kalayo, kinahanglan na siya og subo. Kanang subo bita. Ambot kung say laing terms sa subo. Para mahimong lig-on og dili na sa basta-basta nga kung mahimo siyang espada, dili ni siya basta-basta nga malumping. Kung itigbas og kahoy, iputol og kahoy, dili siya basta-basta malumping kay nakasubo na siya, nakasugnod na siya sa kalayo. Mo nay purpose sa kalayo para mahimong useful ang maong nga metal nga kaniadto wala untay pulos. Now, ang ato mensahe ning takna sa kabuntagon, mag-iskut kita ning ining God uses trials to build spiritual maturity. Wala ko masayad kung sa ang inyuhang mga nasinati karon na mapagsulay diha sa imong kinabuhi. Pero kung aniya man kaninyo nga nakasinati og lain na mga unos sa kinabuhi, sultihan ko kamo. Kana na mga kasinatian sa kinabuhi, kana na mga pagsulay nga nasinati sa Ginoo o sa imuhang kinabuhi, ang tuyo sa Ginoo niana dili aron bungkagon ang imong kinabuhi. Dili aron nga ikaw mubiya kaniya. Dili aron nga ikaw mupalayo o mutalikod sa imong pagtuo sa Ginoo. Apan ang purpose sa Ginoo niana na mga kasakit sa kinabuhi nga imong nasinati karon igsuon, aron ka tukuron, lig-unon, aron ka mahimong hingkod diya sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Ang gusto lang sa Ginoo na ikaw makalahutay niana na mga pagsulay. Ang gusto lang sa Ginoo na ikaw makatabok, makalatas niana na mga pagsulay sa kinabuhi. Kay kung ikaw makalatas niana, ikaw nagapakita na anaa ka na sa kining ginatawag, kung sa itong ingon nato, na ka sa kining ginatawag perseverance, paglahutay nga aspeto sa imong kinabuhi. Now first, fire is not punishment. It is preparation. Ang kalayo, dili siya usa ka pagsilot, aban kini usa ka pag-andam kanimo. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 7 ang pulong sa Ginoo nagingon. Ang tuyo niini maong pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Unsa ang purpose sa mga pagsulay? Unsa ang purpose sa kalayo nga atong nasinati sa kinabuhi, which is ang mga naganlain na mga kasakit sa kinabuhi, dili aron silutan ka. Dili aron nga bungkagon ang imong kinabuhi. Dili aron nga ikaw mubiya sa Ginoo. Dili aron ikaw nga maluya sa imong pagtuo ug mutalikod sa Ginoo. Ang purpose sa punishment or sa kalayo nga imong nasinati sa Ginoo sa imong kinabuhi is your faith. Ang imong pagtuo kinahanglan nga i-refine or sometimes i-refine kini sa Ginoo pinaagi sa kalayo. No? Pinaagi sa kalayo sa mga pagsulay. Now, atong tanawon ang theological explanation. Not every hardship is Satan attacks or giatake ka ni Satanas. Ha? Dili po di siya bad luck. Unsay pasabot sa bad luck? Kanang malas. Ha? Walay malas sa Kristohanon. Kasi nagagamit direct bad luck. Walay malas sa Bible, ha? Or God forgetting you. Ang punishment nga imong nasinati igsuon, dili kini atake ni Satanas. Dili kini
malas sa imong kinabuhi. Dili tungod kay nakalimot ang Ginoo kanimo. But sometimes it is God refining you. Usahay manggod, magunahunata na malasa gyud ako eh. Usahay moingon ta nga grabing atake ni Satanas sa akong kinabuhi. Usahay moingon ta nga gikalimtan ako sa Ginoo tungod sa mga pagsulay. But I want you to know na kanang imong mga kasakit sa kinabuhi, dili aron silutan ka, apan gusto sa Ginoong limpyuhan ka. Mahugasan ka. Ngano man? Kaya nga ang mga dili maayo nga nahimo atubangan sa Ginoo, mao kini ang kalawang sa atuang faith diya sa Ginoo. Og sulayon ta sa Ginoo pinaagi sa mga kasakit sa kinabuhi para mahugasan ta. Kaya ang imong anak bitaw kung makasala, usahay latuson man ba? Ngano man? To remind him or her nga nakasala siya. Kasabaan nimo, silutan nimo to remind her or him nga nakasala siya. Para matanggal tong mao nga kalawang, nga mao ang sala, and then maputli siya atubangan sa Ginoo. Ano man, mo resulta man to sa iyahang pagbasol. Kung baga kung nakasala ang mao nga bata sa imuha, mo resulta tong imong kasaba, imong pagbunal sa iyahang paghinulsol, pinaagi sa pagpangayo ug pasaylo, diha kanimo. Kay kung dili nimo latuson, dili siya mahibalo nga nakasala siya nimo. The same pod kanato ng mga Kristohanon. Dili bot pasabot nga nakasala ka or kanang kasakit nimo, dili bot pasabot nga gikalimtan ka sa Ginoo. Dili pasabot nga malas na. Dili bot pasabot nga giatake ka ni Satanas. But sometimes imuhang sabton na kanang imong nagian igsuon, usa ka na siya kapag putli sa Ginoo kanimo kay tingali nakasala ka batok sa Ginoo. No, imbis na mangluod ka sa Ginoo, maghinulsol ka sa Ginoo, magbasol ka ug atuang hinuklugan ang atong sala nga nahimo diha sa Ginoo. Kay nakasala man ta. No? Si Job bitaw sa diha nga nakasala siya sa Ginoo ug gisilutan siya sa Ginoo, wala man siya nag-ingon na gikalimtan siya sa Ginoo. Wala man siya wala man siya nag-ingon nga malas gyud ko. Kun dili, kung siyang gihimo, it is God who puts me on this situation. Ha? It is God's punishment kay tungod kay nag-disobey ko sa iya. So, imbis na magbagulbol ka sa Ginoo, mangluod ka sa Ginoo, mas maayo nga hinuklugan nimo ang imong kaugalingon. Ug moingon ka, Lord, masaylo ako ay nakasala ko. Mao ni hinungdan sa akong mga kasakit, mga latos sa kinabuhi nga akong nasinati. Dapat inana ang imuhang hunahuna. Makasabot ka nga kanang imong nagian, usa ka na kapag putli sa Ginoo nga naha kanimo. Ha? Because God is more concerned with your holiness. Ha? Why? Because God is holy. Ingon ang Ginoo, be holy because I am holy. He is more concerned of holiness. That is why, kinahanglan kanyang i-refine, pinaagi sa bulawan, o pinaagi sa kalayo, sama sa bulawan nga gisulay sa kalayo, o ingon niya nga mas bililhon pata, o mas labaw pata sa bulawan. So, mo nang i-refine kita, pinaagi sa kalayo, para makahinuklog kita sa atong kaugalingon, na kita nakasala batok sa Ginoo. Dili tungod kay, wala nakagihigugma sa Ginoo. Dili tungod kay nakalimot na ang Ginoo sa imo ha. Dili tungod kay gi-abandon ka or gibiyahan ka sa Ginoo. Gi-refine ka sa Ginoo because He's more concerned of your holiness. Gusto sa Ginoo na kinabuhi kang holy at ubangan sa Ginoo. He is more concerned of your holiness than your comfort. Mas concerned siya nga ikaw magkinabuhi nga balaan kaysa kining ginatawag na kahayahay or kahupayan. Na dili siya concerned sa asa ka malipay, asa ka komportable. Dili sa concern ana. He's more concerned on your holiness. Tanawang illustration. Mahimong putli tan-aon ang bulawan
kung pagainiton sa kalayo o pagatangtangon pinaagi sa kalayo ang kahugaw niini. Abot kung kabalo ba mo unsa ng bulawan. Abi ninyo sa mga nagunahuna diri ang bulawan parihaan ang literal na makita nimo sa salida nga ano gid kayo, gold jud kayo kasi sinaw hayag kay nga gold niya nakabar siya. Dili na. Accordingly sa kay tata nga katong nagsimba diri sa una nga bot na nasuto sa Agdal Puyo or asa ba to or napabato dira nga minero o treasure hunter. Ingon niya ang bulawan nga makita nimo diha sa yuta or asa man dapita dili na pareha nang naa sa salida nga gold bar unya sidlak-sidlak. Kundili ang makita daw nimo color gray. Kinahanglan pa nimong i-refine sa kalayo, i-process kanang gitawag nila proseso para himong inadto pareha sa salida. So ma-refine, malimpyuhan siya, pinaagi sa kalayo lamang. Ingon pod ni ana ang atong kinabuhi. Para mugawas ang imong pagka-putli at ubangan sa Ginoo, kinahanglan nimong i-refine. Pinaagi sa kalayo sa mga pagsulay diya sa imong kinabuhi. Not to destroy you, but para mugawas ang imuhang pagkaputli ingon na Kristohanon. Ang kalayo dili siya ibutang o ang gold dili ibutang sa kalayo aron tunawon o bungkagon. Gibutang sa kalayo para matanggal tong dili gold. Some things in your life, pride, imong garbo, imuhang sobra nga pagdepende diha sa imuhang kaugalingon, sa imuhang kahimtang, sa imuhang kahupayan. O ang imuhang huyang nga pagtuo, o ang imuhang dili makanunayon nga pag-ampo diha sa Ginoo, sulayon pinaagi sa kalayo para i-remove kini sila. I-remove ang imuhang garbo sa kinabuhi. I-remove ang imuhang sobra nga pagsalig diha sa imuhang kaugalingon. I-remove ang huyang nimo nga pagtuo. I-remove ang inconsistent nimo nga prayer diha sa Ginoo. Ug ma-remove kini siya pinaagi sa mga pagsulay nga pagahimuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Igsuon ning taknaa sa kabuntagon. Lastly, real faith does not break under pressure. Unsa daw? Ang tinuod nga pagtuo dili siya maguba. Pinaagi lang sa mga pagsulay. Pinaagi lang sa uno sa kinabuhi. Kumusta igsuon? Ang imo bang faith diya sa Ginoo is real or fake? Sa mga kanang swito sa gold, usa sa mga purpose nila para sulayon sa kalayo ang gold is kung makita ba gyud nila nga gold na or fake nga gold. Di ba na may mga fake na gold? Gani daghan mga gibalita ana nga namaligya og mga gold. Sulayon siya kung fake pa na or gold ba gyud na siya. Ang biblical speaking ana kay ginagamit dagami. Ang kalayo sulayon gamiton sa pagsulay sa gold kung kana ba siya gold or dagami. Meaning katong masunog, mabungkag, matunaw. So kumusta igsuon? Ang imo bang faith diya sa Ginoo is real or dagami? Tungod kay ang real, ang tinuod na pagtuo sa Ginoo, dili sa basta-basta masunog, dili sa basta-basta mabungkag. Pinaagi sa mga pagsulay. True faith is not measured in comfort. Dili masukod. Ang imong pagtuo pinaagi sa imong hayahay nga kinabuhi. Kung hayahay ka, walay problema, walay mga pagsulay, walay unos nga nasinati sa imong kinabuhi nimo, dili but pasabot na real imong pagtuo. Dili masukod, dili masukod na tinuod yun ang imong faith kay wa may pagsulay. Si Job. Unsay reason nganong si Job sulayan? Nganong gitugutan sa Ginoo si Satanas na sulayan si Job?
Nakasala ba si Job? Wala. Gisulayan siya aron masuta kung unsa kalig-on ang iyang pagtuo. Kay mao man ang ingon sa Ginoo kang Satanas. Ingon niya, kahibalo, kaila ba ka sa kuwang alagad? Usa siya kamatarong nga tao. Si Job. Ug matinud-anon siya nako. Gisulay si Job, dili tungod kay nakasala siya, apan gisulay kung real ba, tinuod ba ang iyang pagtuo sa Ginoo. Kay kun si Job, pabilin siya sa iyahang kahimtang nga ingon nga komportable siya sa iyang kinabuhi, dili man masuta kung tinuod ba gyud iyang pagtuo. Kay ngano ba si Job? Si Job dili kabos nga tao. Si Job usa ka ilado nga adunahan nga tao, bantugan nga adunahan sa sidlakang bahin sa Jerusalem o sa Judea. Siya usa ka dato. Inila nga adunahan. Adunay daghan na mga animals. Adunay daghan na mga ulipon. Adunay palasyo. Siguro kung naay sakyanan atong panahon basig nasa Lamborghini. No? Kay dato gud siya. Ha? Siguro nasa helicopter, nasa yate. Kay dato gud siya. Pero gisulay siya sa Ginoo. Dili tungod kay nakasala sa batok sa Ginoo kay wa man to siya nakasala. Even ang Ginoo mingon siya sa statement, kaila pa ka sa kong alagad? Si Job usa ka matarong nga tao. Ang Ginoo mismo nagdeklara nga matarong si Job. Wala siya kasala sa Ginoo, pero nganong gisulay man siya. Sama song gingon, gisulay siya para mapamatud-an kung tinuod ba ang iyang pagtuo. Dili ka makaingon nga tinuod ang imong pagtuo sa Ginoo hangtod nga dili ka makasinati og refining diha sa imong kinabuhi. Labi na kung makasala ka, wala man lay latos na nahitabo sa imong kinabuhi. Basta moingon ka nga ligon gyud akong pagtuo sa Ginoo kay hayahay man ko. Komportable man ko sa kong kahimtang. Dili. Masuta ang imong faith sa Ginoo sa panahon nga moabot kanimo ang unos sa kinabuhi. Kaya ang unos sa kinabuhi, mauman ang muhatag kanimo og desisyon kung mubiya ka ba sa Ginoo tungod sa mga pagsulay o mupadayon ka sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya kung mubiya ka sa panahon sa unos sa imong kinabuhi, nagpasabot ka na, your faith is not real. Ang imong pagtuo dili tinuod, kundi usa lamang kadagami. Ingon pa niya, real faith revealed in storms. Mapadayag yun sa panahon sa unos kung tinuod ba ang imong pagtuo. James chapter 1 verse 3 unsay gingon? Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. O see? Kung makalahutay ka, that means na real lang imong faith. Pero kung mubiya ka, pagkabot sa mga pagsulay, di na ako musimba, di na ako mangalagad, di na ako mag-ampo, di na ako mubasa sa Bible, and pinaka-worst na imong gihimo, balik sa kalibutan. Your faith is not real. Your faith is like dagami. Ha? Kung inana, imong paghahimo. Testing of faith produces endurance. Ang pagsulay sa pagtuo, timan muhatag kanimo og paglahutay. Dili aron nga mubiya ka. Tanawa ang illustration. May duha ka mga magtutuo. Nakasinati og sama na mga pagsulay. Sama nga unos, sama nga kasakit. Ang usa mibiya sa Ginoo ug ang usa midagan padulong sa Ginoo. Difference is not situation. Difference is foundation. Kung ikaw mubiya gani sa Ginoo, pag-abot sa mga pagsulay, meaning huyang imong foundation. Mura ka katong tao nga nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa balas, o pag-abot sa unos, o sa ulan, o sa bagyo, gibanlas. Pero kung ikaw, pag-abot sa mga pagsulay, midagan ka, hinuon, paduol sa Ginoo. Mura ka katong tao nga nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa bato. Nga pag-abot sa unos, sa bagyo, sa ulan, sa kinabuhi, wala gayud siya napukan. Wala natumba ang maong nga balay pag-abot sa unos o ulan ni atong panahon na. The same pod sa iyang kinabuhi. Kapag abot sa mga pagsulay, wa gid matumbang iyang kinabuhi. Manang hagit kinako kaninyo igsuon. Pasalamati ang Ginoo kung maabot ang pagsulay. Ingon ang pulong sa Ginoo in 1 Thessalonians 5:16 kung wa ko masayop. Sa tanang sirkumstansya, pasalamati ang Ginoo. Kanang imong mga pagsulay, igsuon, pasalamati ang Ginoo niya na. Nga naman,
usa ka na kapag sukod kung tinuod ba ang imong faith sa Ginoo. Pero kung ikaw igsuon, wala ka makasinati og pagsulay sa kinabuhi, ayaw paglipay. Tinuon pamalandungi. Kung tinuod ba gyud ang imong faith sa Ginoo. Nganong komportable man ko? Ha? Bud ba pasabot, di na lang dapat makomportable ang usa ka Kristohanon? Wala mo ko nag-ingon nga di pud pwede makomportable. Pero kung sa panahon nga nakasala ka batok sa Ginoo, and still comfortable ka, na daw walay nahitabo, nga murag wala ka nakasala batok sa Ginoo. Pamalandungi gyud kung tinuod ba jud ka nga anak sa Ginoo. Kay kung di ka, kay kung walay mga kasakit, mura kag katong bata sa silingan nga nakasala. Pero kay di man nimo anak, di ka pwede mo pa mubunal sa iya o mga saba sa iya. Tungod kay ang tinuod na anak sa Ginoo, makasinati og latos sa panahon nga siya makasala batok sa Ginoo. Just like your children. Kung makasala sila, makasinati sila og latos, kasaba, bunal, sa imo, tungod kay may katungod ka, kay imo man silang mga anak. Gayang yun ako ang tanan sa pagtindog og kanta. Before ta mo adto sa tuang closing prayer, mag-awit una ta. Praise. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo, God uses trials to build your spiritual maturity. Hinumdumi igsuon, na kanang imong mga kasakit sa kinabuhi, usa ka na siya ka pamaagi sa Ginoo, aron ikaw mahimong maandam ug mahimong makalahutay sa tanan ng mga kasakit. Kini siya mao ang paghugas kanimo aron mahugasan ka ug malimpyuhan gikan sa tanan ng mga dili pagkaputli sa kinabuhi. I want you to pray this prayer ning taknaa sa kabuntagon. Sunda ko ninyo, Lord, I trust your process even when I don't understand. Build me, not just bless me. Let my faith survive the fire. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ka Ginoo ni taknaa sa kabuntagon, kautuhon. Salamat gayod sa imuhang mensahe nga naga-remind ka namo may tungod sa mga pagsulay nga usa di ay kini ka pamaagi Ginoo aron kami Ginoo
tubo, mahimong matured na Kristohanon Ginoo. Ug usa di ay kini kapag limpyo gikan sa amo ang mga kasalanan nga nahimo batok kanimo Ginoo. Ug kini usa kapag tabang kanamo na makalahutay sa mga pagsulay. Lord, I pray na i-bless nimo ang matag usa kanamo pinaagi sa pag-uban ug pagpanalipod sa mga kinabuhi, labi na Ginoo sa mga pagpamauli karon, ampingan nimo ang mga kinabuhi diya sa kadalanan, hantud maabot mi sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ug niining si manahang umaabot, madayon nimo kami panalanginan uban among mga sakop sa among panimalay, nga ikaw gid mahimaya ug mapasidunggan sa among mga kinabuhi ug sa tanan namong pagabuhaton o himuon Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Maayong udto sa tanan.